bumagsak dito. Mixer na to, na-disgrace. Mix ang pinaka-mixer. Isang gulay yan ito. Diyan po kami. Shoutout po muna tayo kay Mr. Jesus Lubay at Mrs. Teresa Lubay from Nichicote de Azor, France. Sir, ma'am, ingat po kayo dyan sa France. Salamat po. Hello, good morning mga ka-explorer. Nandito tayo sa Cabayunan. Ayan na, Cabayunan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Actually, dito ko dumaan sa Angat Dam. Dito sa may Bitbit River. Dumaan tayo ng Bitbit Bridge papuntang Cabayunan. Kasi dati to rough road na rough road. Ngayon simentado na pala. Ano natin, tingnan natin yung daan, kung ano yung latest condition ng daan ng Cabayunan. Kasi nung nakaraang vlog ko, doon ako nag vlog sa kabila galing ng Norsagaray, napakaputik yun ang daan. Hindi ko itinuloy yung aking pag-travel papuntang Cabayunan. Papunta naman sana dito yan sa Angat Dam ang aking ruta. Ngayon binaliktad ko, magmula dito sa Angat Dam, San Lorenzo, Norsagaray, Bulacan, papuntang Cabayunan, DRT, Bulacan. Yung mga nagtitrail, gusto nilang pumunta rito, makaka-relate sila sa vlog ko. Kaya medyo matarik-tarik ang ating huli. Ang ating motor 100 lang, kaya medyo hirap sa ahunin. Kung may gasolinahan dyan sa gasolinahan, nagtitinda ng gasolina dyan sa Cabayunan. Nako, palagi ko abot pa tayo, malapit na sa pula. Wow, ganda rito. Tumon tayo para makita natin yung view. Ay, maganda rito yung view. Ayun ang itong lugar na to San Jose del Monte, Bulacan. Itong lugar na to, andyan din yung Norsagaray dito, banda rito. Ayun yung Norsagaray. So nandito tayo sa lugar ng Cabayunan. Simentado na pala yung daan dito. Ang lamig dito. Dito guys, ang Angat Dam nasa bandang kanan natin na yan kaso lang hindi nakikita dahil sa maraming punong kahoy. May mga bahay dito.
gasolina at naubusan na tayo ng gasolina. Malapit na sa pula baka tayo kapusin. Nandito pa naman tayo sa kabundukan. May ano dito balloon, source of water. Ba tumutulo siya flowing siya. Naiinuman yan, sir? Naiinuman? Yung tubig? Hindi. Hindi. Kala ko naiinuman. Panlaba, paligo, ano? Pero pwedeng inumin siguro to, diretso lang doon sa may tumutulo na yun, panglaba lang pala, pangligo. Dami ng bahay dito. Matagal na kasi ako hindi nakarating dito. Nasa 10 years na. Malaki na pagbabago. Simentado na daan. Rapid pa rin pala. Tingnan natin kung makakarating tayo. Makakatagos tayo ng Kabayunan. Hindi kasi ito yung proper ng Kabayunan nandun sa baba, yung may elementary dun narating ko na ng isang beses yun. Ito yung inumin. Oo. Nakakatuwa. Naiinuman? Yun, totoo yung inuman nga. Tayo kahit kukuha ng inumin, meron akong baon ditong tubig. Gusto ko yung tubig dito sa bundok. Puro lasa. May baon akong tubig, pero gusto ko matikman yung tubig ng... Ano po? May baon akong tubig, kaso lang ang gusto ko matikman yung tubig ng Kabayunan. Ay, masarap po. Mas masarap pa sa mineral. Oo, mas masarap po talaga sa mineral. Muna, tanggalin yung tali. Pwede na po, malinis naman to Okay. Diyan po kami lahat na inom. Kaya lang sinasala namin. Sinasala kasi mayroong konting may latak din. Sino ko nga kung mayroong latak. Ay, oo Wala nga. na natira sa taas niyan. Oo nga, may latak nga. Kapila na yan ay ilog na. Angat Dam. Pero kahit may konting latak, hindi naman ito masyadong hindi naman ako masailan. Dati rin ako taga-bundok. Mas masarap talaga lasa niya kaysa sa Po? Mas masarap ang lasa niya kaysa sa Sa'yo na binibili tubig namin sa baba. Masarap ang lasa talaga ng tubig bundok. Marami pa rin nabili dyan ng mineral. Takot silang uminom. Ako hindi ako takot uminom yan. Ang tagal na ng na yan 10 taon na akong hindi nakakarating dito. Nung ako'y dumaan dito, yan na yung tubo na yan. Kaya napakatagal na ng tubo na yan. Napakatagal na po yan. Napakatagal na po yan. Hindi lang yan 20 years. Hindi lang 20 years, tama. Kasi 30 years na kami dito, dinatnan namin yan. Ayan. Oo. Biro mo tagal na Gawa ng watershed. Napakainam. Saan pupunta ninyo? Kabayunan po doon sa elementary. Makakadaan kaya yung motor? Malayo pa. Malayo pa, kaya ko kay nanay, kaya doon? Oo, Kaya. Oo. Kaya lang ingat lang kahit medyo madulas na siguro simento. May simento na andaan doon? Puro simento naman na may kapag-kapiraso ng ganito. Yan, mga ganyan lang yan. Tapos puro simento na. Puro simento na. Ayun, nakakatuwa. Akala ko Kasi nung ako'y dumaan dito, wala pa talaga simento yan. Lahat yan, lupa, putik na putik. Puro simentado na yan. Kaunti na lang ang rough road. Pangkapag-kapiraso na lang. Mahusay talaga si RT8. Ako'y bilib kay RT8 Pero lahat ng mahirap, simentado. Yun ang inuna. May mga tulay na rin. Tapos meron ng poste ng kuryente na ron sa may housing. Oo. Nilagyan na ng poste ng kuryente.
Ay, makakarating na dito yan. Po, hanggang housing na yan. Labas na po yan ng Baraka. Oo, sa Baraka. Aha. Baraka, Garay. Oo, sa Garay. Doon po ako uwi sa Garay eh. Taga-Garay lang po ako, nanay. Ha? Taga-Garay lang ako. Ano po? Taga-Garay. Taga-Garay kayo? Oo. Kaya alam ko to. Ay, pwede na kayo diretso dyan, Garay. Malapit na yan. Pag nakarating kayo ng Kabayunan, diretso na yan, Garay. Diyan, Kalakapitana. Sa may Budik yan. Yun. Tatanaw na yun. Lagi ako diyan, Kalakapitana eh. Oo. Ang Budik na yun. Nakarating ka na doon. Pagpababa na kayo, puro, malapit sa Garay. Tuloy-tuloy na. Puro simentado naman dyan na dyan eh. Nakakatuwa tong tubig na to. Wala na diyang rough road. Ala na, sementado Ala na. na, dito na lang kapag-kapiraso lang. Kapiraso na lang. Ay, Hindi na nakakatuwa. lang. Kaya sa susunod na botohan ng mayor eh, RTI pa rin buboto ko eh. Sana talagang ati pa rin para asinsado. Alam niyo hubang ako'y tumanda na walang ibang naging mayor diyan sa DRT kundi si RTI pa lang nagpaganda ng DRT. Ay, oo. Totoo yun. Oo. Oo. Lahat ng naging mayor diyan hindi na pasemento yung mga kalsada. Si RTI pa lang nagpasemento diyan. Siyempre, ano kasi si Mayor na RTI maraming pumupuri sa kanya sa galing niya sa pamamalakad. Galing niya sa teknik niya. Sa bayan. Kasi siya, bukod sa mayaman na. Ano talaga, lahat ng proyekto sa kanya pumapasok, ay di siya rin makita. Oo. Correct. Di naman yung mga heavy equipment ay kanya. Truck kanya. Mga truck ay kanya. Mixer ay kanya. Oo. Ay di siya rin ang payaman, Magaling nga Tapos, ang laki pa nang naitulong sa mga mamamayan. Oo, totoo. Tapos, ang isa pang pinupuri kay RTP, hindi na mapapalitan. Ang gusto niya lahat ng nasasakupan niya na mamamayan o masinso. Pero mo libre ang sasakyan na bus doon sa DRT. Hindi lang. Sa mga estudyante. Hindi lang yun. Marami. Ang anak ko dyan nagtapos eh. May scholar siya. Sa Sapambulak nagtapos ang college? Sa Agri. Sa Agri? Basi. Dati ako taga Sapambulak eh. Sa may elementary yung bahay namin. Doon. Saan doon gawi? Sa mismong elementary, kami lang ang may bahay dati ron. Kami yung kauna-unahang graduate ng grade 6 ng elementary ng Sapambulak. Ano apelyido niyo? Espadero po. Kaya kilala ko yung mga naging mayor dyan. Sila Tata Antoy, Piadoso, sila Rampas. Di laking DRT ka? Laking DRT po ako. Tapos nalipat lang po ako sa Garay. Bakit nag-deliver ka na ganyan? Sa Manila. Yan ang hanap buhay. Ayan ang hanap buhay ko. Sige nanay. Di ba sabihin sa inyo dyan may bukal din dyan? Saan? Dyan. Hindi. May bukal dyan. Sa may mga Sapambulak na meron. Meron. Sa Pambulak. Meron mga ano. Meron yung Sapambulak. Akala ko naman taga Manila. Hindi po. Taga rito rin ako eh. Kaya nga sinabi ni nanay dito lang daw may rough road, putol-putol. Tapos susunod mga sementado na daw, kunin yung mga mahihirap na lugar. Sinemento. Kaya nang narinig nyo kanina, 10 years na talaga akong hindi nakakarating dito sa lugar na to ng Kabayunan. Napakatagal na. Okay, tubig na naman diretso sa nakakatuwa. Ako'y natutuwa sa mga ganitong resources Hindi mo kasi babayaran ng tubig galing dyan sa taas, tapos diretso rito sa drum. May mapagkukunan ka na ng panlaba mo, pansaing, panghugas, inumin. Para medyo safe, bili ka na lang ng mineral. Tapos doon sa inigiban natin kanina, yun iniinom talaga dahil yun malinaw, malinis naman.
Sementado na uli. Ay, tsura na to, matagal na to na semento. Di lang ako nagagawi dito sa Kabayunan. Yung tsura ng kalsada na to mga nasa I think nasa 5 years na to Nakakapagtaka yung lugar na yan, ano? Lagi na lang mayroong landslide na nagaganap dun, yung malayo na yon. 10 years ago landslide na yun hanggang ngayon lumalandslide pa rin. Sabihin meron something na ano dyan sa lugar na yan, kaya laging masyado siya palang tibag. Talagang ano pala siya, hindi siya tibag siya talaga, diretsong ganyan yung bandang itaas na yon. Kaya pag umuulan bumabagsak dahil sa tubig. Oo, yun ang naging naging reason. Yan ikasakop na ng Kabayunan pa yan nandun yung Kabayunan View Deck, yung nandun sa taas na yun kala Kapitana. Iba talaga yung motor na pang off-road. Yung suspension niya sa unahan malambot, hindi katulad ng ganitong pang city motor, matigas ang kanyang suspension. Kaya pagka nadadaan ka ng rough road matagtag. Dito natin muna i-park yung ating motor kasi kukuha tayo ng gabi. Mahilig kasi ako sa gulay. Kukuha tayo ng gabi, gugulayin. Yung sinasabi ko, kailangan na may kutsilyo tayong dala, diba? May silbi tong ating mahilig kasi ako kumain nito, guys. Tumubo lang sa gilid-gilid tong gabi, wala namang may-ari. Kahit sino pwede kumuha. Yun ang purpose ng ating lalabag. Pag may nadadaanan tayong mga gulay, bundok, napaglalagyan natin.
Pwede na to. Isang gulayan na ito. Niyog na lang kailangan dito. Kabili na lang dyan sa daan ng niyog. Ay, dyan kala Greg. Kung may niyog dyan kala Greg. Makati kaya ito? Nasubukan nyo na ito? Hindi pa? Tingnan ko kung Makati. Meron akong ginuguli, Makati po. Ha? Sa pagluto. Sa pagluto kaya yan? Laing kasi yan eh. May tunay na gabi yung hindi Makati. Yung hindi Makati. Pero yung mga ganitong nasa daan lang, Ewan ko lang. Binibita lang yung pangkalakal eh. pangkalakalaang. Pero ewan ko, testingin natin kung hindi Makati. Pagka hindi Makati, di maayos. Wag lang hahaluin. Oo. Diyan sa baba dyan, maraming pako eh. Ewan ko lang kung marami pang pako. Marami pa kayong pako rito? Ha? Pako? Dahil sa may baba dyan, yung Ay, mga pako dyan. Diyos may baba. Ano na kayo nadaan dyan, maraming pako eh. Ewan ko lang kung meron ngayon. Yung portion na to eh, ang semento eh, maliit lang. Pang one way lang. Pag nagkasalubong eh. Dito marami pa rin gabi oh. Tama na yun. Ito yata yung Kalagrig eh. May sapa na yun. Yan niya. Kalagrig nga yan. Wow. Kalbak. Dito nga maraming ang pako oh. Dito muna tayo guys. Ganap tayo ng ano. Sarap yan eh. Dahil pako. Dito muna tayo. Maraming pako. Doon sa baba tayo dito. Tapos pangunguha tayo ng pako. Para maganda yung parking. Diba? May silbi yung ating lalabag. Napaglalagyan ng mga gulay. Ito na yung sapa ng Kabayunan. Hindi ko natatanggalin yung helmet ko kasi nandito yung ating GoPro eh. Nakakuha na tayo ng gabi. Tapos ngayon mangunguha tayo ng pako. Diba? Maliliit lang ha. Pako dito. Pakukuha pa lang. Ayan o. Pwede na yan. Nakakatuwa lang mamasyal sa bundok ano. Nag-e-enjoy ka na sa
pamamasyal, nakakakuha pa ng mga edible plant, diba? Tapos ang kulang na lang nito niyog. Mahilig kasi kami magsapako kasi Bicolano kami. Sa Bicol maraming ganito. Kaya nasanay kaming kumain nito. Edible fern. Andito lang sa gilid ng kalsada kahit medyo maliliit. Pwedeng pagtiyagaan. O nagsama-samay marain na rin. Ay, thank you sa mga taga-Kabayunan DRT Bulacan. Nakakuha ko sa inyo ng libreng gulay. Dito lang yan sa gilid ninyo. Sa gilid ng kalsada nyo. Diba? Hindi ko na bibilhin to. Nagsipag lang tayong manguha. Saka ginapitan natin ang kapalan ng mukha. Di na pala yan free naman sa lahat yan. Hindi naman yan itinanim. May tumubo lang sa gilid. Tingnan natin dito sa sapa, baka meron pa rito. Wala na. Maraming gabi ayun sa baba. Nakakuha na tayo ng gabi. Gusto ko pa ko naman. Okay. Natin. Tapos may nakita akong lubi-lubi. Ayun, kukunin ko yun. Sarap yun. Kumakain ba kayo ng lubi-lubi? Ayun, oh. Maakyat ko kaya. Ayun, yun. Try natin. Kaya. Sarap nito eh. Ah. Sarap daw pagata. Masarap ka pagata. Kaya bibili tayo ng niyog sa gilid.
May mga nagtitinda ng niyog dyan sa tabing daan eh. Masarap nga naman talaga ito gataan. Halo-halo yan. Pako, may gabi, may... Ayan oh. Oh, oh. I enjoy sa pangunguha ng edible plant dito sa Kabayunan DRT. Bagong kalsada na rito eh. Itong kalsada na dito, bagong kalsada. Kitang kita lang. Kitang kita naman yung semento, maputi pa. Ito yung ilog na dinadaanan namin. Ito. Wala pa siyang tulay. Ay, ang ganda ng... Ayun, tabang tayo ha. Makita natin yung lugar. Ang ganda ng pagkakagawa dito eh, oh. Ayun ay bahay, nandito yung tindahan. Tapos sinarangan nila tong sapa na to. Nagsilbi siyang para siyang dam, mini dam. Eh may naliligo, din may tali eh, oh. Lamig ng tubig. Tuloy tayo. Opo. Gutom na ba eh. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Dito na tayo sa pinakasentro ng Barangay Kabayunan. Ito yung kanilang covered court. Wow! Ito yung covered court. Ano yung bag mo? Siguro pwede silang gumawa ng ibang daan para huwag ganitong masyadong slope yung daan. Slope masyado eh. Oh, itong mixer na to na disgrasya ayaw. Ayun oh. Ayan yung mixer oh. Na disgrasya yung mixer. Saging nakakatuwa. Dito natin ito ituro. Kitang kita eh.
Ayun, doon tayo galing sa may kulay blue na yon, yung bubong na yon. Lumusong tayo pababa. Ayun yung kalsada oh. Pababa, tapos paikot-ikot yan hanggang doon sa baba na yan, hanggang dyan sa may kabayunan na yan, sa mismong proper. Umikot tayo, umikot papunta rito. Napakatarik na uhunin. Ganda dito. Lalo pag malakas ang hangin, napakasarap dito tumambay. Talagang umiihip yung hangin pataas. Sarap tumambay dito. Nilagyan nila ng ano eh, tambayan, kaso lang hindi na. Siyempre hindi naman lahat ng tao eh kalaman lugar na to. Nagaganda lang sa lugar na to. Benta ko sa tindahan para tandaan. Thank you. Ang dami ng tambak ko. Yung iba gagamitin natin, yung iba ibebenta. Landslide, sinuro lang siguro kaya nagkakanito. Landslide nga. Maputs, may dano, maputs. Ay pa naman. Hindi ako nakatuloy dito sa maputik talaga, madulas. Pwede, uyot na. Ayos na. Hanggang dyan lang ako sa taas eh. Kung nakaraan. Kaya may poste na ng kuryente oh. Magkakaroon na ng kuryente rito sa Kabayo na.
pala ilalim. Matigas ang ilalim. Grabe putik ha. Woohoo! Di tayo dadaan sa ano. Yun. Matigas na may ilalim yan eh. Putik lang. Ilalim matigas. Na itong isa na to. Wala. Ow. Tignan natin itong kalsada na itong ano, masyado ng tibag ah. Hup, yeah. Hup, yeah. Humuguho na siya eh. Ala. Ito namang napakatakang paa. Landslide na. Pag ito hindi nilagyan ng riprap dito, pag ganyan, kakainin na tong kalsada na to. Bagay alam ni RTF yan. Paano gagawin dyan? Mahusay si RTF sa ganyan eh. Susuruin yung naandyan sa baba na yan, papatagin. Pag pinatag, doon nagagawa ng riprap pag ganyan. Kasi mas matigas yung ilalim na yun eh, sa baba. Papatagin niya, tapos saka gagawa ng riprap pag ganyan. Save nga naman itong ibabaw. So, ayan. Dito yung maganda-ganda na. Doon lang ang pangit. Marumi.